Magandang gabi mga kabulgar, narito na ang mga balita ngayong Miyerkules. Makapal na usok mula sa wildfire nagdulot ng babala sa Southern California. Naglabas ng smoke advisory ang South Coast Air Quality Management District hanggang Martes ng gabi, May 19, dahil sa usok mula sa Sandy Fire sa Ventura County at sa Santa Rosa Island Fire, ang pinakamalaki sa California ngayong taon. May mga paglikas din sa Riverside County dahil sa Bain at Verona fires. Binalaan ng publiko na maaring umabot sa dangerous level ang air quality mula Calabasas at Malibu hanggang East Los Angeles. Samantala, pinapayuhan ng mga residente na manatili sa loob ng bahay, isara ang mga pinto at bintana at gumamit ng air purifier. Marcos, sinuri ang drainage project kontra baha sa Quezon City. Para sa Boses ng Katotohanan, magbabalita, Janelle Belmonte. Sinuri ni Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Miyerkules, Mayo 20 ang G. Araneta Drainage Improvement Project sa kabaan ng E. Rodriguez Sr. Avenue bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa pagbaha. Ang proyekto na kabilang sa Nationwide Upland Kontra Baha program ng gobyerno ay kinabibilangan ng paglalagay ng dalawang 1.50 meter diameter high-density polyethylene o HDPE pipes para sa pag-upgrade at rehabilitasyon ng kasalukuyang drainage system sa lugar. Layunin ng proyekto na mabawasan ang madalas sa pagbaha sa G. Araneta Avenue, partikular mula Caliraya Street hanggang E. Rodriguez Sr. Avenue. Ang daluyan ng tubig ay direktang papunta sa San Juan River. Sa isinasagawang inspeksyon, binigyan din ng briefing ang Pangulo hinggil sa koordinadong hakbang ng mga ahensya ng gobyerno para alisin ang basura, ibalik ang natural na daloy ng tubig at tugunan ang ugat ng pagbaha sa lugar. Personal ding inspeksyon ni Marcos ang kasalukuyang pipe laying operations at ang paggamit ng mobile pumping equipment na tumutulong upang mabawasan ang epekto ng pagbaha lalo na tuwing malalakas sa pag-ulan. Nagbubulgar, Janelle Belmonte. NBI, pinayagan ng suriin ng mga gadget ni Franco Mabanta ukol sa 300 million pesos extortion case. Para sa Boses ng Katotohanan, magbabalita, Kim Plagata. Pinayagan na ng Pasig City Regional Trial Court ang National Bureau of Investigation na suriin ng mga text message, call log, video at larawan mula sa mga nakumpiskang gadget ng founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta at 4 nitong kasamahan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, inaprubahan ng korte ang cybercrime warrant noong May 15. Layunin ng pagsusuri na alamin kung may iba pang mga politiko na biktima ng grupo. Matatangdaang naaresto si Mabanta at ang 4 niyang kasamahan noong May 5 matapos ireklamo ni dating Speaker Martin Romualdez sa umano'y extortion. Samantala, kasalukuyan nahaharap ang mga suspect sa mga kasong robbery, extortion at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Nakalaya ang mga ito pansamantala noong May 10 matapos magpiyansa. Nagbubulgar, Kim Plagata. CCTV footage ng Senate shooting inilabas at hinimay ng DILG at PNP. Para sa Boses ng Katotohanan, magbabalita, Mary Anterio. Kasunod ng pagsasapubliko at paghimay ng mga kuha ng CCTV sa nangyaring gulo sa loob ng Senado noong May 13, lumabas sa findings ng DILG at PNP na ang lahat ng bullet holes mula sa insidente ay nagmula sa mga putok ng baril sa loob ng gusali. Ipinakita rin sa footage ang mga pangyayari bago sumiklab ang pamamaril sa mataas na kapulungan. Samantala, inilabas din ng PNP-CIDG ang timeline ng mga pangyayari bago ang insidente. Kabilang ang security coordination mula May 12 at mga primitive measures ng iba't ibang ahensya. Noong May 13 naman, humingi ang GSIS ng fortification sa National Bureau of Investigation sa mga entrance na nagdurugtong sa GSIS at Senado. Kaugnay din dito, ipinesenta ng PNP at DILG ang CCTV footage at video compilation mula sa loob at labas ng Senado, na isinumiti na rin sa Department of Justice para sa patuloy na investigasyon. Nagbubulgar, Mary Rose Santerio. Pakinggan naman natin ngayon ang Boses ng Bayan.
Sa gitna ng mainit na isyu at usaping kinaharap ng bansa, mahalagang marinig ang boses ng karaniwang mamamayan. Magandang araw mga kabulgar, ako si Kim Plagata at samahan niyo akong alamin ang pananaw ng masang Pilipino sa nilabas na ebidensyang nanggaling sa Senado ang unang putok at hindi sa pulisya. Sila lang naman yan eh. Ultimo media, hindi alam eh. Sila lang nakakaalam. So ano ibig sabihin nun sila lang nakakaalam? So ibig sabihin, lahat ng tao, ordinaryong tao, tinanggalan ng karapatan, sila lang may karapatan na malaman ang katotohanan. Paano naman yung mga nag-iimbestiga na katulad ninyo? Hindi mo alam kung sino paniniwalaan mo eh. Kanya-kanyang opinion. Kanya-kanyang lang yan. Panahon ng Marcos ngayon eh. Pinapaikot-ikot lang naman po nila tayo kung ano po yung mga kung ano po yung mga ginagawa nila. Kumbaga, yung iba sa nila mag-aasabot na lang din kaya po kung ano yung sinabi nung isa, ay na lang din po yung pinapalabas ng isa para walang managot sa sa mga nangyayari. At yan ang mga opinion na kalap natin sa araw na ito. Para sa Boses ng Katotohanan, ako si Kim Plagata, nagbubulgar. Rabia Mateo at Jake Cuenca nag-enjoy sa kanilang bakasyon sa Hong Kong Disneyland. Ibinahagi ni former beauty queen Rabia Mateo sa kanyang Instagram ang ilang larawan ng kanilang naging date ni Jake Cuenca sa Hong Kong Disneyland nitong nakaraang linggo. Ayon kay Rabia, isa ito sa iilang pagkakataon na nakabiyahe sila sa labas ng bansa bago niya simulan ang kanyang pag-aaral. Makikita sa mga larawan ang masayang bonding ng celebrity couple habang namamasyal at sinusulit ang kanilang oras sa sikat na theme park sa Hong Kong. Aura Briguela, pinalaga ng isang faculty member dahil sa umano'y transphobic remarks nito. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Jenaline Berdera. Umapela si Aura Briguela para sa mas ligtas at inclusive na learning environment matapos umano siyang makaranas ng diskriminasyon mula sa isang faculty member ng Universidad de Manila. Nagbahagi rin siya ng mga larawan mula sa naging pag-uusap nila ng Manila Youth Development and Welfare Bureau at ng pamunuan ng universidad kaugnay ng kanyang reklamong umano'y transphobic remark online. Ayon kay Aura, mahalagang mapanagot ang sinumang sangkot sa diskriminasyon upang maprotektahan ang mga estudyanteng natatakot magsalita tungkol sa kanilang karanasan. Nagpasalamat naman siya sa mga opisyal na nakinig sa kanyang hinaing at umaasang magsisilbi itong hakbang para sa mas maayos at pantay na pagtrato sa lahat ng estudyante. Nagbubulgar, Jenaline Berdera. Bagong grassroots golf program para sa kabataan, inulunsad na. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Mabel Beron. Formal nang sinimulan ng Philippine Sports Commission at National Golf Association of the Philippines ang National Golf Grassroots Development Program sa Club Intramuros bilang hakbang upang mailapit ang golf sa mas maraming kabataan. Saklaw ng programa ang mga estudyante sa pampublikong paaralan, out-of-school youth at maging ang mga anak ng caddies at maintenance workers na nais magkaroon ng pagkakataong matutunan at mapasok ang larangan ng golf. Ayon kay PSC Chairman Patrick Gregorio, nais nilang alisin ang pananaw na para lamang sa iilan ng golf at patunayang maaaring mapasok ng kahit sino ang naturang sport. Tiniyak naman ni TIESA Chief Operating Officer Mark Lapid ang suporta para sa programa, habang sinabi ni NGAP Secretary General Valerio Floro II na nakahanda rin silang magbigay ng training program at dekalibreng coaches para sa mga batang atleta. Tampok din sa launching ang mga batang golfers na sina Winter Serapio, Zero Plete, Nicole Gan at Camila Dalmundo na nagbahagi ng kanilang karanasan sa pagrepresenta sa bansa sa lokal at international competitions. Nagbubulgar, Mabel Vieron. Ikaw ba, Feli, nasatisfy ka sa report na inilabas ng PNP at saka ng DILG? Kasi ito para sa akin gusto kong malaman na yung nandun sa loob, di ba si Sergeant at Arms ang unang nagpaputok na tinanong niya yung NBI na kung sino kayo. Na sinagot naman ng NBI ng putok din, di ba? So parang gustong rin malaman kung ilan din yung mga tao, yung NBI dun sa... Yes, yun. Pangalawa, grupo ba sila na nandoon? O isang tao lang ba? O ilan ba yan? Actually, nagtataka na nga rin ako eh. Kumbaga, kung ako tatanungin mo, Mitch, parang hindi na, tama na nilagay pa nila na yung report tungkol doon lang sa loob. Talaga naman doon nangyari yun, diba? Sa mismong Oo, at saka syempre, ito pa, isa pang gusto kong malaman. Lahat tayo, alam ko, isa ba itong parang stage, alam mo na,
strategy para syempre makalabas si Senator Bato. So yun yung mga talagang iniisip ng tao bukod sa akin, Yan ang tingin ko. mga tanong na kailangan ng may kasagutan, Oo. di ba? Kailangan malaman natin yan one by one, nasagutin nila, no? Tama. Siguro tayo natin kung ano yung mga lalabas pa na reports doon naman sa panggagalingan ng ibang site. Correct. Okay. At yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako si Feli Nang. At para sa iba pang detalye ng balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. Maaari rin kayong tumutok sa aming mga social media accounts. Ako si Mitch Maka. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.